Inakusahan ni Vice President Sara Duterte ang Administrasyong Marcos na ginagamit umano ang justice system laban sa mga bumabatikos sa pamahalaan at sa mga naglalantad ng umano'y katiwalian sa gobyerno. Ang pahayag ay inilabas kasunod ng ikinasang kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay Senator Rodante Marcoleta na posibleng maharap sa kasong plunder. Pero iginiit ng Malacanang na walang batayan ang naturang paratang at ang lahat ng kasong isinasampa ng pamahalaan ay nakabatay sa ebidensya, hindi sa kulay ng politika. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala ring umiiral na selective justice sa administrasyon dahil kahit mga dating kaalyado ng pamahalaan ay nahaharap umano sa kaso. Bilang patunay, sinabi ni Castro na wala pang isang taon mula nang ilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malawakang investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects ay marami na umanong naisampang kaso at mga naipakulong. Binalikan din ng Malacanang ang mga naunang issue sa flood control projects at kinwestiyon kung bakit wala umanong naging katulad na investigasyon noong nakaraang administrasyon, gayong noong 2018 pa lamang ay kabilang na si Senator Marcoleta sa mga pumupuna sa umano'y ghost at maanumalyang flood control projects. Wala pang isang taon, pero naiinip ang karamihan. Pero hindi sila nainip sa 6 na taon ni dating Pangulong Duterte na walang halos nagawang pag-iimbestiga. Ganito na po, isang halimbawa, 2018, nandyan na rin po si Senator Marcoleta. Kanila po na kino-question, kini-criticize ang mga flood control projects noon na naging ghost projects. 2018 pa po ito, nandyan na rin po si Senator Marcoleta, pero wala tayong masyado na dinig kung meron mga pag-iimbestiga na isinagawa, kahalintulad ng ipinagawa ni Pangulong Marcos Jr. ngayon. Nanindigan rin ng palasyo na magpapatuloy ang pagpapanagot sa lahat ng mapapatunayang lumabag sa batas, anuman ang kanilang posisyon o political affiliation. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.